So magandang gabi po sa ating lahat, sa ating pong mga kapatid na kasama po natin dito sa ating pong pagsamba through online at yung mga kapatid po natin diyan sa Facebook Live at sa mga ating kapatid at mga tagapakinig ngayong gabi pong ito ay binabati ko po ang bawat isa ng magandang gabi at maluwalhating pakikipag-sapalaran sa buhay natin. Yun yung kalagitnaan po ng isang linggong ito. So, sa ating pong topiko ngayon ay ang ating pong tatalakayin ay walang iba po kundi tungkol kay Asa. Isang paglalarawan na naman po ng isang bayani ng Diyos na sa pamamagitan po ng pagtayo ng kanyang pananampalataya ay nakita po natin ang pagpapahayag ng kabutihan at hustisya ng Diyos para sa mga taong matapat po sa Kanya. So, in a little background po, si Asa, according po sa atin pong key text no, sa 2 Chronicles, sa chapter 14, ay siya po'y anak na sumunod o kasunod sa mga mabuting hari, no, sa lineage ng mga hari ng Judah, ng bansang Israel. At siya po ay napakaganda ng kanyang record sa kung paano niya po ni-restore ang pagkilala muli ng bansang Israel sa tunay nilang Diyos at paano niya inalis no, bilang tanda na siya'y kumikilala muli sa Diyos ng kanilang ama o ang ating kinikilalang Diyos na tunay, walang iba kundi ang Diyos ni Abraham. No? Ang ama ay nanumbalik ang sigla at gayon din po na yung kasapatan ng panahon na binigay sa kanya upang makapag-prepare sila bago sa darating po na krisis o digmaan ay nangyari po. Una na inayos po ay yung spiritual, and then inayos din niya yung pananampalataya ng kanyang mga sundalo, yung morality ng kanilang bansa hanggang sa upasya silang magpagawa din ng bakuran o mga haligi para sa bansang Israel. No? So, tingnan po natin yung kwento na pakikipagsapalaran ni Haring Asa sa topiko po natin yun. Asa trusted God. So sabi niya, 2 Chronicles 14:11, sabi niya po rito, And Asa cried unto the Lord his God and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, all, our Lord. For we rest on thee, and in thy name we go against the multitude of Lord, thou art God, let not man prevail against thee. No? So, talagang tumawag po siya sa Panginoon. At sabi niya pa rito, the faith of Asa was put to a severe test. No? When Zerah the Ethiopian with an host of 1,300 chariots invaded his kingdom, in this crisis, Asa did not put his trust in the fenced cities in Judah that he had built with walls and towers, gates and bars, nor in the mighty men of valor, in his carefully trained army. The king trusted was in Jehovah of hosts, setting his forces in battle array. He sought the help of God. So, tingnan natin, pag-settle tayo sa Panginoon. Although we have this so-called obedience sa mga prinsipyo, no? O mga alam nating bagay na siyang magsisecure sa ating buhay, ganun kay Haring Asa. Pero nalalaman natin, gaya sa kay Noah, kahit gaano kaganda yung at katiba yung pagkagawa ng daong, wala't nang gawin natin, ay Diyos pa rin ang makakapagtukoy o makakapagpatibay ng isang bagay na atin pong ginawa. Kaya mahalaga po na dapat may connected pa rin tayo sa mas superior sa lahat ng mga bagay na lumikha dito sa mundong ginagalawan natin. Even yung mga pangyayari, siya po ang may control. So, it's a wisest thing naging mindset ni Asa na bumalik po siya sa Diyos na buhay. No? At hindi niya inasa yung lakas niya na gaya ng ginagawa natin minsan, inaasa natin yung mga solusyon, yung mga pamamaraan sa sarili nating lakas. Nasabi natin minsan, kahit hindi na ako lulukod sa Diyos kasi matalino naman ako, natural na, built-in na sa akin nun. I can do all things through myself. No? Hindi na, we can do all things through Christ. No? So, sabi niya pa rito, the opposing armies now stood face to face. It was a time of test and trial to those who served the Lord. Had every sin be confessed? No? Had the men of Judah full confidence in God's power to deliver?
Such thoughts as this were in the minds of the leaders. From every human viewpoint, the vast host from Egypt would sweep everything before it. So tingnan po natin yung proseso, no? Ang Diyos inari silang ganap na sila bayan, pero kailangan pa rin po na exercise nila yung pananampalataya. At yung tinawag natin na procedure ng spiritual cleansing, no, sa pananampalataya. Yung confession, no? Pag humingi tayo sa Panginoon, i-confess muna natin. So, yung reconciliation, nakipag-reconcile muna sila sa Diyos. At sila nga'y pinakinggan ng Diyos. Kaya yung ginawa ni Haring Asa ay bawat individual ay pinaayos niya muna yung spiritual status or yung relasyon nila. Pinaklaro yung relasyon nila sa Diyos ng Israel. Hindi lang yung hari, no? Kundi bilang hari, siya ay naging uliran at ehemplo sa kanyang nasasakupan. Kasi alam niya. Kaya sa mga leader, napakahalaga po na malaman ng mga leader po yung sa mahalagang bagay. Ang pinakagol lang natin ay kung tayo nasa leadership, ay ipakilala o ibalik muli ang tiwala ng mga taong tumitingin sa atin na ang tiwala nila ay dapat sa Diyos, hindi sa galing ng leader, hindi galing sa kakayahan na nakita sa atin, o hindi galing sa mga bagay na pansamantala. At sabi niya pa rito, but in time of peace, Asa had not been giving himself amusement and pleasure. Now, take note, bantayan po natin ito. He had been preparing for any emergency. He had an army trained for conflict. He had endeavored to lead his people to make their peace with God. And now, although his forces were fewer in number than the enemy, his faith is the one whom he had made his trust did not weaken. Tingnan po natin. May mga tao kasing sa mind ni Asa, mas wise kasi yung quality kaysa yung quantity. No? Kaya tingnan natin, even yung bansang Israel, kahit ilan lang yung missile, or kahit ito lang yung bilang, nasa quality. Kaya sa panahon na yun, hindi siya nag-idle na gaya nung sa Babylonia, no? Nung nagtagumpay na sila, marami na silang tagumpay, okay, mag-party-party tayo. Na-idle na yung security nila, nagtiwala na sila sa sarili nila. Pero si Asa, tinignan po natin. Binantayan niya bawat emergency, bawat mga bagay, ay kanya pong tiningnan bawat anggulo upang ma-secure ang kanyang nasasakupan. So, sa bagay na yun, nag-isip din siya, may corresponding work din, pero sa bagay din na ito, alam niya na ang Diyos pa rin ang magbibigay ng tunay na tagumpay at protection sa kanila. No? Having sought the Lord in the days of prosperity, the king could now rely upon him in the day of adversity. His petition showed that he was not a stranger to God's wonderful power. Kaya mahalaga po na makilala natin ang Diyos sa iba't ibang aspeto. So pag sinabi natin iba't ibang aspeto, o kilala ko ang Diyos, may katawan siya, physical aspect. O kilala ko ang Diyos, mapagmahal siya, emotional siya. Kay Jesus Christ nakikilala natin. No? Kilala ko ang Diyos manlilikha. So ibig sabihin, pag nakikilala talaga natin ang Diyos paulit-ulit na nakaremind sa atin yung the way natin siya makilala, ay nagkakaroon po tayo ng confidence sa Panginoon. Wala ngang imposible sa Kanya, yun pa kayang gapihin o protektahan tayo sa mga bagay na makakapagpinsala sa atin. No? So, sabi niya pa rito, ang panalangin po ni Asa, no? The prayer of Asa is one that every Christian believer may fittingly offer. So in life's conflict, we must meet evil agencies that have arrayed themselves against the right. Our hope is not in men, but in the living God. With full assurance of faith, we may expect that He will unite His omnipotence with the effort of human instrumentalities for the glory of His name. Clad with the armor of His righteousness, we may gain victory over every foe. Mga kapatid, gaya ng nakikita natin, minsan may mga, halimbawa, yung mga nangyayaring digmaan ngayon, naririnig ko rin, ay hindi magagapi ang bansang Israel kasi may mga Iron Dome sila. Ay hindi basta-basta babagsak ang Amerika kasi may ganito sila. Ang China ay ganito. Mga tao ay nagtitiwala na sa kung anong kayang gawin ng tao. Kapwa-tao, mga protection. So, hindi natin alam ang mga bagay, although pinagplanuhan nating maayos, pero pag sinabi kasi ng Diyos na mga bagay dito sa lupa ay temporal lamang. Guguho din lahat.
kahit napakatibay na building at kaharian, kung ang tinamaan talaga ni Satanas ay yung ulo ng isang kaharian, gaya ng mga nakaraan pang bansa ng nakaraan. Hindi lang ng Israel, no? Bawat leaders, bawat tagapanguna, bawat influencer ng isang lugar o komunidad ay kapag sila ay ginamit ni Satanas, talagang guguho ang tore. So yung mga nakikita natin kasiraan na building ay manifestation na lang na yung abundance ng puso ng mga tao dahil hindi na-establish yung kaharian ng Diyos. Ano yung kaharian ng Diyos? Yung pag-ibig sa ating puso. Kaya nangyayari po, distraction. So manifestation na lang po yung nakikita natin mga distraction yun. Pero prior to that, ang pinaka-distraction po talaga ay ano po? Yung puso natin. Yung puso sa Bible, yung isip. The way tayo mag-isip, yung filosofiya natin sa buhay, yung mga plano natin sa buhay, yun po. So, ngayong gabi, ito po yung naway, nagkaroon tayo ng, nakapulot tayo ng isang napakahalaga pong aral mula sa buhay po ni Asa, na hari na nireforma o binalik muli ang karangalan at moralidad at kadilisayan at pagkilala sa Diyos sa kanyang minamahal na bansa, ang bansang Israel. Kaya nawa ang bawat isa po sa atin ay panalangin ang isang bagay na ito, na tayo po'y magkaisa sa Espiritu at katotohanan, na gaya po sa Espiritu na Asa, tayo po'y magpagamit sa pangyarihan ng Diyos at tayo magpasakop din sa mga leaders na alam nating may takot at umiibig sa katotohanan ng Diyos without doubt. Kaya na sa gabing ito, ang kapayapaan at pananampalataya na gaya kay Kristo ang sumaatin po sa gabay at tulong ng banal na Espiritu. Muli po, magandang gabi sa ating lahat.